Hapon po, sumambulat po sa publiko, sa social media, kumalat po sa social media ang mga larawang ito nila Senator Amy, ni Robin Padilla na tila ba siya po ay ine-endorso ni Robin Padilla. Si Senator Amy po ay mukhang ine-endorso po ni Robin Padilla na alam naman po nating maka Duterte. Tapos po ito, yung larawang po na yan ni Senator Amy, ni Daryl Yap at saka po ni VP Sara Duterte. Mga kababayan, yan po, kumalat din sa social media. And then ito po yung para sa akin ay pinakamalala. Picture po ni Camille Villar at saka po ni VP Sara Duterte na mukhang i-endorse din po siya ni VP Sara Duterte, no? So mga kababayan, ito po yung palagi kong sinasabi sa inyo, especially sa ating mga kababayan loyalist na mukhang meron po talagang mga maka-Duterte po sa alyansa, no? Hindi ko naman po tinago yan sa inyo, naging transparent po ako sa inyo. Sinasabi ko, ang nakikita ko niya na maka-Duterte po ay si Senator Cayetano, yan si Villar, yung Revilla, yung Estrada, yung Tolentino. Sa totoo lang mga kababayan, sa mga kababayan kong loyalist, ang pinagkakatiwalaan ko lang po dyan ay si Secretary Abalos, si Binay, si Ping Lacson, at si... sa ngayon, actually, medyo 50-50 po ako kay dating Senator Ping Lacson. Siguro, ang talagang pinagkakatiwalaan ko lang po dyan ay si Binay po at saka po si Secretary Benhur Abalos, no? Yan po, kasama po talaga yung sa iboboto ko. Kasama po nila Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, and kay Dean Heidi Mendoza. Kasama po nila, no? Pero balik po tayo dito sa mga larawang ito. Talaga namang para sa akin po, parang wala namang delikadesa po si Camille Villar, no? Para po sa akin ang pangit tignan eh. Kasi unang-una, kalaban niya ng partido niyo eh. Kalaban yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., no, na sila yung gustong magpabagsak at magpatalsik sa Pangulo. Kaya nga lagi ko po sa inyo sinasabi dati, alam nyo, ang worry ko dito is baka kapag nanalo yung mga senator na talagang maka-Duterte, no, na talagang makakabila, baka pagdating ng panahon na mag-step down na ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., bababa na sa pwesto, baka mapagaya siya kay Dilima, kay Trillanes na sinampahan ng patong-patong na kaso, no? Kaya hindi lamang po tapatan na tayo. Para po sa akin yung mga DDS na yan ay boboto ng mga senador ng kanilang PDP laban. Vote straight daw sila eh. Boboto sila ng kanilang mga iboboto para lamang po protektahan at suportahan ng mga Duterte. No? Yan po yung lagi ko nakikita sa kanila. Parang sinasabi nila, revenge vote daw, no? Vote straight, no? Para hindi daw ma-impeach si VP Sara. Kaya kong patunayan niya sa inyo. Dahil dito po sa post na ito ni Sasa Rogando Sasot, sabi niya, "We have to be strategic this 2025 elections. We need to make at least 7 senatorial candidates who will not vote to convict Sara win. There are now 6 in the top 12 in the last survey. Kasalanan niyo yan, kakampings." Sinisipa ang kakampings. "Push kayo sa impeachment. Ayan tuloy, magiging issue this election." Sabi niya, #harangan si Kiko Bam, strategic voting, not undervoting. Undervoting equals to mekus-mekus. So malinaw, hindi lamang po yung post na yun isa sa nagsasabi, marami na po akong binahagi sa inyo. Malinaw po na boboto po sila ng PDP laban to protect the Dutertes. Para hindi po ma-impeach si VP Sara and siguro para makabalik si dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin ang mga pinagsisigaw ng mga kandidato nila sa may isog rally. Pinagre-resign nila si PBBM, nananawagan sila sa PNP at sa AFP na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo. Tama ba yun mga kababayan? Kaya ako, gusto kong sabihin sa inyo, mag-ingat po tayo sa pagboto. Na baka yung akala natin magiging kakampi natin, magiging katuwang ng gobyerno, ng Pangulo, dahil kasama niya sa alyansa, akala natin magiging kakampi ng Pilipinas, yung pala, kakampi lamang ng kabila, ng mga politiko nila, ng pamilya, no? Ng pamilya kanilang sinusuportahan. Mahirap po yan. Tayo po ang talo dyan, no? So, kung yan naman pala, ang dahilan nila kaya sila boboto ay para protektahan ng mga Duterte, edi bumoto po tayo para protektahan ng Pilipinas at tayong mga Pilipino. Iboto po natin yung tutulong sa gobyerno at siguradong magiging neutral at kakampihan ng mga Pilipino pagdating sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi yung kakampihan, automatic kakampihan agad si VP Sara. Wala pa mang impeachment trial, kumakampi na agad, no? Very, very turn off. Si Senator Amy, si Camille Villar, si Pia Cayetano, yung Revilla, at saka yung Tolentino, at saka yung iba pa dyan, wala po talaga akong tiwala. May tiwala lamang ako kay Benhur Abalos at saka po kay Abby Binay.
Kay Senator Ping Lacson, 50-50 po ako dyan, ano, hindi pa rin ako sigurado, pero kinoconsider ko po siya. Pero tiyak ako sa mga susuportahan ko, mga kaloyalista natin dyan at mga kakamping, tiyak po ako kay Senator Bam Aquino, kay Senator Kiko Pangilinan, kay Heidi Mendoza. For sure sila po, hindi po yan susuporta or hindi yan magtatanggol kay VP Sara Duterte. Magiging neutral yung mga yan, titignan nilang ebidensya, testimonya at pag-aaralan at hahatol ang mga yan kung sakaling manalo sila bilang senador at mag-judge sila sa impeachment ni VP Sara. Hahatol yung mga yan pabor sa mga Pilipino, no? Hindi nila makakalimutan ang ginawa sa kanila nung time ni dating Pangulong Duterte kung paano sila tinrato, especially si VP Leni Robredo, no? Hindi nila makakalimutan yan. So, kung ako po ang tatanungin nyo, mas makakabuti pa sa Pilipinas, no? Dahil total naman, nagpahayag na po si Senator Kiko, si Senator Bam Aquino, at si Dean Heidi Mendoza. Nagpahayag na sila sa kanilang mga speeches, no? Kung hindi ako nagkakamali, or sa mga statement nila sa media, na sila ay willing makipagtulungan sa gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino. Dapat po ganun. Hindi yung pinoprotektahan ng mga politiko. Dapat mga Pilipino at Pilipinas ang protektahan, no? Hindi po isang pamilya or isang politiko para lamang hindi ma-impeach, para lamang makabalik dito from ICC. Sobrang nakakadismaya, mga kababayan. And ayan nga po, nakita natin yung kanilang mga totoong kulay at mga totoong hindi nila maitago, no? Hindi talaga nila maitago. Anyway, at the end of the day, nasa kamay po natin ang desisyon, mga kababayan. Bumoto po tayo para sa Pilipinas, para sa Pilipino, hindi para sa mga politiko at hindi para sa isang pamilya lamang, no? The Philippines is about the Filipinos, no? Hindi para iligtas ang mga politiko sa mga kinakaharap nilang kaso at pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Kayo na po ang humusga, mga kababayan. Sana po yung makapagbigay kayo ng opinion nyo, lalong-lalo na po ang ating mga kababayang loyalist. Ano pong mga naging saloobin nyo at reaksyon nyo dito sa mga kumalat na mga larawang ito? Gusto po naming marinig, no? Especially sa mga loyalist. Dahil ako po talaga, inaasahan ko na to. Sinasabi ko na yan sa inyo. So maraming po salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.